Ano yan? Yan. Mansanas yan. Apple. Patikim ng apple. O sige na. I'll see you there. Okay, guys, yan. We will go to the gym. And this is the car talk. So pag-uusapan natin yung yung pagiging immigrant dito sa Canada. So, but today is shoulder arms. And naglagay ako ng list dito, yung mga common na tanong when it comes to being an immigrant. Init. Sa Canada, mainit din. Pag nag-summer siya, talagang paldo. Mainit dito, sobra kasi madry. Sa Pilipinas kasi siya, di ba? Tawag dito, it's humid. Dito naman sobrang dry. Alam nyo ba, sa Pilipinas dati, di ako naglo-lotion. Tsaka di ako yung lipstick. Yung lip balm. Hindi ko alam yung tawag doon. Basta, pampadulas. Hindi. It's a moisturizer. Okay? Para sa bibig, para hindi mag-crack yung skin, yung lips mo. Dito, pre, may lotion ako sa bag. Oh, yung lotion ginagamit ko sa sa skin ko yun, ha. Hindi kong may tissue ba dito? May tissue pa. So, ayun nga. Gusto mo din ba maging isang personal trainer sa Canada? You gotta watch this muna. Ito yung mga kailangan mo i-consider muna bago ka mag-decide kung gusto mong pumunta dito sa Canada. Okay? Yung unang tanong, coach, mabilis ba makakuha ng trabaho sa Canada? Oo, tsaka hindi. So, una kasi, kapag nagsisimula ka pa lang, yung mga entry levels yung makukunin mong trabaho. Ako, di naman ako nagsimulang personal trainer agad eh. So, ang una kong trabaho dito, guys, salt puppy. So, ang ginagawa ko doon, lahat. So, sa kusina, sa alam mo, take ng orders, and then nagkukuskus ng toilet, ng lababo. Kung sa Pilipinas, choosy ka sa trabaho, dito hindi pwede. Kasi dito lahat parang parang pantay-pantay ba, walang trabahong pang mahirap, walang trabahong pang mayaman. May levels po kasi dito eh. So, pero yung career mo kasi, you need to slowly build that up. Yung career dito require yung pagkakaroon ng educational background. So, kunwari sa akin, di ba, personal trainer na ako sa Pilipinas. Dito, nag-aaral ulit ako. So, ang pathway ko kasi dito is student visa. Nag-aral ulit ako for 2 years kasi may standard sila dito. Yung education mo sa Pilipinas, minsan hindi nila ina-accept dito. If you want to build your career, you need to start here. So, parang magre-reset ka na naman. So, doable ba? Oo naman, basta wag ka lang mapili. Yung ex mo nga na pinili mo, kaya mo nga siya naging ex kasi mali yung pili mo eh. O baka ikaw yung maling pinili. But anyways, so yun. Pangalawa, is totoo ba na kahit professional ka dyan sa Pilipinas, cleaner ka lang dito? Alam nyo ba guys dito, mga nagki-cleaning dito, mataas yung sahod nila kasi per hour. Kasi di ko lang sure pero mataas yung kita dito ng cleaning. Okay, so wag nyong linalang lang yung cleaning. Trades kasi tawag doon yung mga tawag dito, yung mga tubero, mga karpintero, matataas sahod niyan dito guys sa construction. Malaki yung pera doon. So kumikita ba talaga na malaki ang personal trainer dito? So depende. Ang nature kasi ng personal training guys is sales. So kung may kliyente ka, may pera ka, di ba? Kung wala kang kliyente, wala kang pera. Pero again, same thing if you're in the corporate. Kung kunwari sa Pilipinas may Anytime Fitness, di ba? Dito naman may Good Life, may Anytime din dito. Pero Good Life yung pinakamalaki. Kaya mo naman kumita. Kung i-convert mo kasi sa peso yan, dito ang average income ng personal trainer around 45 to 55 ata. Kapag sa sales, kapag paldo sa sales, 45 to 55,000 Canadian dollars. That's around 2 million. Pero kung may sarili kang negosyo, sa akin kasi nag-work ako, sa na kasi ako eh, wala ako sa corporate, nasa nasa mga clinical ako. Doon kasi hindi pushy yung sales, pero may side din ako na, ayan, may mga online clients ako dyan. Online clients, pero Canadian na kasi yung rate. Uy, Canadian boy, spoken in dollar. Pero yun, Canadian rates na din kasi yung
And then at the same time, may mga client din ako outside dito. So I trained around the city. So if you are in Calgary, come on. Or if you're in Canada, call me. I'm not your booty call, pero tawagan mo ako, let me know, DM me on my Instagram, DM me sa TikTok or anywhere. Okay? Wala po akong OnlyFans ha. Huwag nyo yung DM doon, wala po ako doon. Ano lang, Grindr. Hindi, biro lang. Pero yun, yeah, I do online coaching. So if you're in Canada, if you are in Canada based, if you want to do an online coaching with me, please do let me know. Alright? So, may discrimination ba sa trabaho kung Pinoy ka? Nako. Magandang tanong yan. Alam nyo ba dito, favorite nila Pinoy? Alam nyo ba bakit? Masipag daw kasi tayo, tsaka ang comment kasi nila, Filipinos are one of the most happiest people on earth. Dito, paborito nila yung ano, yung mga Pilipino dito, guys. Hindi pa ako naka-experience ng discrimination dito when it comes to jobs, to opportunities. I've never felt discriminated here in Canada. Totoo ba na sobrang mahal ang bilihin dito? Nako, lahat may bayad, pre. Lahat. So, okay, eto rent. Una pa lang, rent. One bedroom dito, guys. Umaabot siya, minimum is to 1,200 to 1,600. So, 1,200 to $1,600. Nag-uupa kayo, wala pang utilities doon. Yung utilities mo siguro aabot siya ng 2 or 300 per month. O, yun. And then, may groceries ka. Let's say, yung groceries mo, aabot yan ng sa isang buwan siguro, depende. Kung malakas ka lumamon, edi finish na. Diba? Let's say $700 per month yung groceries mo. Assuming na ikaw lang mag-isa. Tapos, insurance. May mga binabayaran ang insurance. Kunwari, kung may sasakyan ka, hindi basta-basta pwedeng may sasakyan ka lang. Dito, required ka na magbayad ng insurance. May phone bills ka pa. Hindi katulad sa Pilipinas na pwede kang mag-load. Yung Guts Combo DD70, parang ganun. Dito, hindi. Naka-ano kayo lahat. Naka-plan kayo lahat. So, sa akin, ang binabayaran ko is around 60 something ata. 60, let's say, yung phone bills mo, $40 to $70 a month. O, mag-add. Kaching, kaching. May maririnig kayong kaching, kaching dyan. Mamaya. Yan, kaching, kaching. Yan, yung prices. Kung maluho ka naman, mauubos yung pera mo dito. Ang average na income dito, $15 per hour. 40 hours kasi yung work dito, guys. 15 times 40 hours. O $600 yan per week. $2,400. O, minus mo na lahat yung mga bills mo dyan. Isipin mo muna yung mga yun, yung mga sinabi ko, kung gusto mo ba talaga mag-abroad. Kasi ang pag-abroad, hindi po yan para sa lahat. Mahirap po mag-abroad. Mahirap mag-stay sa Pilipinas and do what you're doing right now. I know that's hard. And same goes with coming here. But the only difference is that if you have the opportunity where you're at, then you can stay there and grow from there. But if you have a better opportunity outside, grab it. Kasi again, both mahirap siya, pero you gotta choose your hardness. You gotta choose, pareho mahirap eh. Di piliin mo na yung mas worth it. Sa gym na ako, we will hit shoulder arms. I'll see you guys there. So may nag-suggest kasi na sabi niya, Coach, pwede bang when you train, sabihin mo kung ano yung target na muscles sa mga exercise na pinaggagawa mo. Sabi niya. Ano naman, okay, I'll do that. May tawagin na lang natin siyang primary tsaka secondary. May primary mover tsaka sabihin ko na lang secondary para di kayo maay. Ang shoulder, ang movement ng shoulder, ito yung sa harap is shoulder flexion. So ito yung flexion ng shoulder, ito yung extension ng shoulder. Ngayon, since tingnan nyo, same yung movement, pag ganun siya. So syempre, i-bend ko lang yung elbows ko. Tingnan nyo, bababa siya, tataas siya. So it's a shoulder flexion movement. So anything na pressing is a shoulder flexion. Boom. Boom. Kaya sinasabi nila na
hindi mo naman na kailangan mag-overhead press kapag madami ka ng pushing exercise. Pero it's still good to have, it's still good to train it. It's still good to, do a specific movement sa shoulder para mas ma-develop siya, di ba? And secondary naman is yung triceps. So yung tricep kasi natin, primary movement yan is core, yung elbow extension. Okay? Yung tricep natin is an elbow extension movement. Pag overhead press, guys, yung bayang wait. So pag overhead press, hindi ka dapat nakaganon. So from here, just press up. Easy. So yung mic hook dyan. Lipat ko yung mic. Lagyan muna natin dito. Yan. Look. Press. So ito yung warm-up set natin. So gagawin natin 15. Ala, hindi na science-based. 15 reps. Okay lang yun. You're warming up, you can go a little bit higher on the reps. I take this. So, 2 plates agad. More plates, more dates. So yung style ng content ko, ayoko kasi masyado yung daming edit. Parang parang Samsung, like para mas raw siya, di ba? So makikinig lang kayo kung siyempre pag gusto niyo marinig. So, yun, warm-up sets, yung warm-up sets niyo, it can be 1 or 2 warm-up sets, tapos 2 hard sets. So hindi niyo naman kailangan ng 3. So ngayon, gagawin ko is 4 sets. 4 sets gagawin ko kasi 2 warm-up. Bakit ko ginagawa yun? The reason why I'm doing this, para malubricate yung joints ko sa shoulder. Kasi iniiwasan ko, pinakayo ko, it's better to be safe than sorry. Don't go, heavy, super heavy right away. Okay. And then rest times. Yung rest naman, kapag nag-warm up ako, ang rest times ko lang is 1-2 minutes. And then on my hard sets, I take 3. Sometimes, if I really went heavy, I take a little bit more rest. Whew. Ayan, so, ang next na exercise natin is rear delts. So ano nga ba yung primary movement ng rear delts? Ito yung rear delts, guys, ha. So kanina anterior delt, yun yung primary natin kanina. Ngayon yung rear delt, ang primary function yan is horizontal abduction. So ganon. So anything na pa ganon is your rear delts. So kung reverse pec deck or yung cable or anything na abduct ng shoulders mo is your rear delts. Okay? So ito yung gagawin ko. Okay, so we are now done. Tapos na tayo sa ating shoulder arms training. Hindi ako nag-biceps today. So ang ginawa ko lang ngayon, to summarize everything, ginawa ko kanina is overhead press, tricep extensions, lateral raises, rear delts. So yun yung ginawa ko kanina. And then, I did 20 minutes of cardio. So yun yung today. And then some posing, nag-practice ako ng posing. Yeah, and that's pretty much what I did today. Kasi bukas pool day ako tomorrow. So except for the rear delts, I'm not gonna do rear delts tomorrow kasi back day ako bukas. So back day,
and some biceps. So back and biceps tomorrow. We are ending the vlog here and I'll see you again next time, guys. So, gutom na ako, magsusushi ako. Sushi! So, magsushi kami. So, I'll see you guys again next time. And J Physique, I'm out. Let's keep on grinding, baby.